Diyos na makapangyarihan, aking pong pinalalayas ang spirit of unbelief in the name of Jesus. We bind you in the name of Jesus, and I rebuke also the spirit of blindness in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. And I ask, Lord, the spirit of wisdom and revelation to pour out in this place, O Lord, and convict every heart, O Lord God, to know you more and to love you, to give more time unto you, Lord. Because nothing, Lord, O God, that we can do without you. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Just use my mouth to speak your word with power. In Jesus' name. Amen. Pwede ba natin sabihin sa Panginoon, I love you, Jesus? Alam niyo ba kung bakit? Ito po yung ating title. God's heart's cry is to love Him too. Ang iniiyak po ng puso ng Panginoon ay ang mahalin din siya. Pwede po ba nating mas lakasan pa? Jesus, I love you! Jesus, I love you! Galing po ba yun sa puso? Sabihin nyo nga nang hindi ko kayo dinidiktahan. Once more. Jesus, I love you! Yes. Alam nyo ba na yan ang gustong-gustong marinig ng Panginoon? Pagising nyo po sa umaga, just say, I love you, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good night, Holy Spirit. Good night, Jesus. I love you so much. Alam nyo ba na siya po yung ating boyfriend? Pakakasalan niya po tayo. Kaya kailangan we have to express our love hanggat hindi pa po siya dumarating. Amen po ba? Kasi hindi lang natin siya Diyos, siya po ang Diyos na magpapakasal sa atin. At ang kanya pong pakakasalan ay yung nagmamahal sa kanya. Kaya mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen, no? So, kaya hindi po katakataka na ang greatest commandment po ay you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sa palagay ninyo, bakit iyan ang sinabi? Ayan ang greatest, the first commandment, and the greatest commandment na sinasabi sa atin ng Diyos. Ipinakita po ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Alam niyo po ba ang problema? Tayo po hindi nagmamahal sa Kanya. Ang dali naman sabihin, I love you, Jesus. Pero, paano mo ba i-express ang love mo? Paano mo mapakikita ang pagmamahal mo? Halimbawa sa boyfriend mo, sa anak mo, sa asawa mo, pwede bang sabihin mo, I love you, mommy. I love you, darling. Tapos nakasimangot naman yung sinasabihan mo ng I love you. Bakit? Kasi wala siyang nakikitang gawa. Puro ka lang salita. Wala ka namang gawa. Di ba? Paano mo paniniwalaan ng taong puro salita lang? Mahirap tanggapin yun. Di po ba? Pero ang tao kahit hindi masalita, pero panay ang gawa. Kaya nga sabi ng John 3:16 na, for God so loved the world that He gave. Sabi nyo, He gave. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ganoon na lang ang pag-ibig ko sa inyo. Kaya ibinigay ko ang aking anak. Ibig sabihin, ang nagmamahal, nagbibigay. Once more, ang nagmamahal, nagbibigay. Ano ibinibigay? Sa pamamagitan ng oras, pera, damit, pagkain o anuman. Hindi pwedeng puro pag-ibig lang tapos wala naman. Right? Mahirap paniwalaan yun. Honey, honey. Sabi nga ng nanay ko, no money, no honey. Naririnig ko yan sa kanya nung maliit pa ako. Hinahanapan niya ng pera tatay ko, ay, walang honey, honey. Kung walang money. Siyempre, paano kami kakain? Kami mga anak. Kung walang money. Dahil hindi naman pwedeng pambili yung I love you sa tindahan. Amen? Kailangan nating gumawa. Ganun din, isa din po yun sa pag-express ng pag-ibig sa Diyos. Kailangan nating magtrabaho para may ipakain sa pamilya. We have to work. Amen? Para meron tayong ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Praise the Lord, no? Kaya alam nyo, ito ang hinihingi ng Diyos sa atin. At ang sabi niya, ayoko ng 99%. Sabi niya sa Matthew 22:37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. 100%. Kaya lang nakakalungkot, kahit 50% hindi natin maibigay sa Diyos. Nalulungkot ako sa iba na nakakatagal na hindi nagsisimba. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon. Ito po ay utos ng Diyos. 6 days to work and 1 day to Him.
Isa lang ang hinihingi ng Diyos. Isang araw lang. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. How? You don't give time to God. Ganon din sa ating mga minamahal. We cannot say, I love you, pero wala ka naman sa tabi niya. Amen? Kailangan po sa atin may constant communication. How? By prayer. That's why sabi ng Diyos, kung mananalangin daw tayo, kailangan taimtim. Sabi mo nga, taimtim. Ibig sabihin talagang totoo, hindi nananalangin ka, ang isip mo nasa iba. Nasa gesture ka ng pananalangin, pero ang mata mo gumagalaw. Amen? Kaya sabi, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Na sa buong katauhan mo, ina-express mo, Lord, I love you. Amen? Alam nyo ba, sa Genesis pa lang, ipinakita na ng Diyos kung paano at kung gaano niya tayo kamahal. Naniniwala ba kayo sa Genesis pa lang? Pinakita na. Genesis 1, verse 11. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb, that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth, and it was so. Ano ba, kinakalaman yan? Bakit ganon? Ano ba yung let the earth na yan? Pag-ibig ang ating pinag-uusapan. Parang malayo, di ba? Sa Tagalog. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa, sabihin nyo sa lupa, ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi, at mga punong namumunga, at nangyari ito. Ibig sabihin, halimbawa, ito yung halaman, ang sabi, ito yung lupa, sabi, magkaroon sa lupa ng ano? Ng halaman. So, nasa ng halaman? Nasa lupa. Kapag inalis ng halaman ang kanyang sarili sa lupa, ano mangyayari sa halaman? So, mamamatay. Ibig sabihin, our God is a God of order. Na lahat ng bagay inilalagay niya sa bawat lugar. Na ikaw, kung ikaw man ay anak, dapat ikaw nasa nanay mo. Ang nanay mo dapat ang nagpapalaki sa iyo. Amen? Hindi pwedeng sabihin ng halaman, oy lupa, ayoko na sa iyo. Gusto kong mabuhay mag-isa. Po pwede ba yon? Hindi po pwede. Kaya makikita ninyo, kapag ikaw ay umalis sa poder ng nanay mo, you will die. Kapag umalis ka doon sa kung sino tinakda sa iyong magulang, o kung saan kang church na dapat nakatanim, kung saan ka lumalago, you will die. Kasi, hindi lahat ng churches ay sa Diyos. Hindi pwede nagsisimba naman ako eh. Tanong, nagpa-flourish ka ba? Namumunga ka ba? Lumalago ka ba? Di ba? So, ito ay malinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi pwedeng magmalaki ang halaman sa lupa. Isa pang halimbawa, Genesis 1, verse 20. Verse 21 to 22. Ang sabi rito, nilikha daw ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y pagnamasdan. 22. Pinagpala ng Diyos ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan, magpakarami rin ng mga ibon at punuin ang daigdig. Ano ba ang pinagsasabi ko dito? Ibig sabihin, ang isda, saan ba nilagay? Sa tubig. So, ang isda, hindi pwedeng si Jezebel. Di ba si Jezebel na dapat nasa tubig? Dahil serena siya. Pero gusto niya sa lupa. Ano nangyayari? Di ba pinapatay siya? Kasi hindi siya dapat sa lupa, dapat siya sa tubig. Na ganon din ang mga isda. Pag nagpumilit ang isda na umalis sa tubig, they will die. Amen. Praise God. Genesis 1:26. Ito na para sa tao. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
So, saan tayo galing? Sa Diyos. Amen? Para mas malinaw, Genesis 2:7. Genesis 2:7. Pagkatapos ginawa daw ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin, paano nagkaroon ng buhay ang tao? Mula sa alabok. Anong sabi? Hiningahan. So, ang ibig kong sabihin dito, kung ang halaman hindi pwedeng mabuhay nang hindi nakatanim sa lupa, ang isda hindi pwedeng tumagal nang wala sa tubig, ganun ka din tao. Hindi ka pwedeng tumagal, mabuhay dito sa daigdig nang hindi ka nakakonect sa Diyos. Amen. Sa Diyos tayo nagmula. Kaya nga mga halaman, nakikita nyo, hindi ka naman nagtatanim ng damo, lumalabas. Lumalabas. Bakit? Kasi inutos yun ng Diyos. Let the earth, di ba? Bring forth, di ba? Plants, herbs. Doon ang gagaling. Yung lupa ang source of life. And the source of life ng lahat ng tao is God. Wow! Kaya talaga hindi pwede tayong lumayo sa Panginoon. Mabubuhay ka saglit pero magulo. Mahirap, may sakit, magulo ang buhay. Puro hinagpis ang buhay ng hiwalay sa Diyos. Amen? John 15, verse 5 and 6. Mas palilinawin natin. Ako nga ang puno ng ubas. I am the vine. Sabi niya, di ba? At kayo ang mga sanga, and you are the branches. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So, ang linaw-linaw, sabi ng Diyos, I am the vine, and you are the branches. Ako ang puno, kayo ay mga sanga. Pag hindi kayo nanatili sa akin, anong sabi? Puputulin kita, itatapon sa apoy, at susunugin. No? Verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo. So, tingnan mo nga katabi mo kung tuyo na. Tuyo na nga, no? Tuyo na. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo. At itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Alam nyo, napakalinaw na dito demonstration ng Panginoon. Sabi niya, ako yung puno. Limbawa, ito yung puno, ito yung katawan ko. Ito po yung atin, no? Tayo yung sanga. Ibig sabihin, itong kamay ko na to, pag hindi ito nakakonektado dito, no? Sa aking katawan, ano mangyayari sa aking kamay? Matutuyo kasi hindi nakakonect sa source. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, ako, para madali natin maintindihan, dahil iyon ang nakikita natin yung puno. Kaya sabi ni Jesus, ako yung puno. Tunay. Nakalagay doon, ako ang tunay. Pakilagay sa verse 5. Ako ang tunay. Hindi ako peke, sabi ni Jesus. Ako yung tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Okay. Pero nakakalungkot, maraming mga sanga ay mga tanga. Bakit? Umaalis sa Panginoon. Umaalis sa puno. Kaya ano nangyayari? Mabubuhay ka ba ng katulad ng halaman? Tatagal ka ba ng hiwalay sa lupa? Tatagal ka ba? Ikaw isda na wala sa tubig? Saglit ka lang mabubuhay. Makikita nyo tilapia? Hinga-hinga nung wala sa tubig. Pero nung tumagal, anong nangyari? Mamaya matigas na yon. Dito ay pinakikita ng Panginoon, ikaw din tao, galing ka sa akin. Ako ang nagbigay ng buhay. Kaya sabi ng John 10:10, I have come to give you life. Dumating ako, sabi ni Jesus, para bigyan kita ng buhay. Bago ngayon, ayaw mong tanggapin ng buhay. Nagsasarili ka, pinipilit mong mabuhay mag-isa. Sabi nga ng Diyos, hindi po pwede. Galing ka sa akin. Kumuha lang ako ng alabok. Hiningahan ko para doon ko ilagay ang espiritu mo. Yung Genesis 1:26, spirit muna po natin ang nilikha ng Diyos. Pagdating sa Genesis 2:7, kumuha na siya ng alikabok. Nilagay na yung espiritu mo doon at saka kaluluwa. Kaya ang sabi ng Genesis 2:7, yung alabok naging kaluluwang may buhay, kaluluwang gumagalaw. Amen.
Kaya nga sabi, kaluluwa. Ano ba ang kaluluwa? Sabi nyo, isip, damdamin, at desisyon. So, ang soul natin is our mind, our emotion, and our will. Kaya po tayo nilikha ng Diyos, nakamukha niya at galing sa Kanya, dahil ang gusto niya, di ba, andun yung will, ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya ng kusang loob. In your own will. Ang Diyos, nilikha tayo that we have a chance to choose. A will to love. Kaya hindi tayo nilikha po ng Diyos na robot na kapag gusto niya ng papuri, point, purihin mo ako. Pag sinabing, mahalin mo ako, push button ka lang. Hindi tayo nilikha ng Diyos na ganun. Ang gusto ng Diyos, kusang loob ko magsisimba, kusang loob ko magpupuri, at kusang loob mo siyang mamahalin. Amen? Yun ang gusto niya. That's why God gave us soul. A soul is a mind, an emotion, and a will. A free will to love Him. Walang namumwersa sa'yo. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Ayaw ng Diyos ng persahan. Ang gusto ng Diyos yung kusang loob mo na, Panginoon, gusto kitang mahalin. Tulungan mo naman ako. Gusto ko purihin kita ng totoo sa puso ko. It is a will. It is a decision to love the Lord. Amen? Prutas man. Pilitin mo na pilitin. Hilaw na hilaw. Antigas-tigas. Pigan na. Pisilin mo ng pisilin. Mamaya malambot na, di ba? Tapos sasabihin mo, hinog na, hinog na. Pero pag kinain mo, mapakla. Kasi hinog sa pilit. Kaya ang Kristiyano, ganun din. Kapag yan ay pinilit mo, wala yan. Mamaya halis din yan. Kaya ang kailangan nyo lang gawin sa mga Kristiyanong hinog sa pilit, ipag-pray nyo lang. Kaya mo nga ang Diyos ang humipo sa puso niya. Na para magkaroon siya ng sariling desisyon na mahalin ng Panginoon. Ng kusang loob na hindi mo itinutulak, magsimba ka, magsimba ka. No, mahalin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos. Hindi maganda ang ganun. Subukan nyo kaya sa asawa mo. Sabihin mo, mahalin mo naman ako. Sige na, mahalin mo naman ako. Ahinan mo naman ako ng pagkain. Di ba nakakainis? Ang masarap ba yung pagdating mo? Nakahain na, maganda yung higaan. Di ba? Mamahalin ka ng kusa, kusang loob nagbibigay ng pera. Hindi mo na kailangan, pera. Budget. No? Alam niya yung obligasyon niya. Di ba? Ang sarap kayang hawakan yung maligaya na ibinibigay sa'yo na kusang loob na, honey, budget for 1 week. I love you, honey. Di ba? Ang sarap marinig yung kusang bumubukal sa kanyang puso na mahal kanya. Ganon din kaya ang hinihingi. That's why the heart cry of God is to love Him too. Ang iniiyak ng Diyos sa kanyang puso, sabi niya, mga tao, mahalin niyo naman ako. Mahalin niyo naman ako ng kusa. Na kapag nagpupuri kayo, wag naman kayong lingon. Na hindi na nagkanda, paus-paus na yung worship leader dito. Raise your hand. Hindi na kailangan utusan kayo itaas ang kamay. Amen? Hindi na kailangan sabihin, kumanta naman kayo. Kantahan nyo naman ang Diyos. Amen? Meron tayong free will. Meron tayong sariling desisyon to love the Lord. Kaya sabi ng Lord, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul. Pag sinabing isip, kaluluwa, desisyon, magdesisyon ka na mahalin mo ang Panginoon. Kusa mo, ikaw, you shall love the Lord. Hindi na kailangan, hoy, love the Lord. Kailangan pang sampal-sampalin. Kailangan pang utu-utuin. Kailangan pang hilakin. Kailangan pang takutin. Para mahalin ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganun. Meron tayong free will to love the Lord. Amen? Mahal nyo ba ang Panginoon? Praise the Lord. Naalala ko nung ako
Talagang depressed na depressed. Doon ako nagkaroon ng sariling desisyon. A free will, Lord, sa'yo na ako. At siguro, tuwan-tuwa ang Diyos. Hindi ko pa to alam eh. Tuwan-tuwa ang Panginoon nung ako'y nagdesisyon na mahalin ko siya. Panginoon, gusto kitang makilala. Sino ka ba? Gusto kong maunawaan ang salita mo. Yun ay walang nag-push sa akin. Pusang loob ko. Ano yung nag-push sa akin? Yung suffering. Yung sickness. Gusto niyo ba bang makaranas ng sakit at paghihirap bago niyo kusang loob na mahalin ng Diyos? Naranasan niya ng kumpare ko. Di ba? Gusto niyo bang paluin muna bago mahalin natin ng Diyos? Hanggat wala pa kayo sa sitwasyon na yon, mahalin niyo na ang Panginoon at hindi po kayo malulugi. I guarantee you. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Wala naman kayo magagawa kung hiwalay kayo sa akin eh. Ako ang source of life. Sabi ni Jesus, di ba? Ako'y dumating para bigyan ka ng buhay. Hindi lang basta buhay. Sabi niya, buhay na ganap at kasiyasya. Abundant life ang offer ng Panginoon. Pero maraming iba, ayoko nga. Oh, sabi niya, God, ayoko sa'yo. Parang halaman, mamubuhay ako mag-isa kahit wala ka lupa. Saan ka pupunta, halaman? Saan ka pupunta, isda, kung walang tubig? Kaya ikaw na tao, saan ka pupunta? Kung wala ang Diyos. Eh, kahit nasa lang saan dako, nandun ang Diyos. Saan ka tatakas? God is everywhere. He is omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Kaya nga, di ba, sabi ni David, kung ako'y pumunta ng impyerno, nandun ka. Kung pumunta ako ng langit, nandun ka. Saan ako magtatago sa presensya mo? Wala. Mahal na mahal kaya tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, kita nyo si Adan at si Eva nung magkasala. Ano ang ginawa ni Adan at Eva nung magkasala? Di ba nagtago? Ganun ang ginagawa ng mga nagkakasala, nagtatago. Romans 3:11, walang naghahanap na makasalanan sa Diyos. Kaya tayong mga nakakilala sa Diyos, kailangan natin silang win. Kailangan natin silang hatakin papunta sa Panginoon. Kasi ang mga tupa, sa totoo lang, ang literal na ugali ng tupa, pag naligaw, hindi marunong umuwi. Ang tupa, para daw yung ipis. Ang ipis, di ba? Kapag tumihaya, hindi niya na kayang ibangon ng sarili. Di ba? Hindi niya kaya. Para sa lagubang. Pag nakahiga, kahit malakas, pag nakahiga, wala na, gaganon-ganon na siya. Di ba? Ganon daw tayo mga Kristiyano, kaya kailangan magpalakasan. Kailangan paalalahanan mo yan. Kailangan ipag-pray mo yan. Hallelujah! Di ba? Kailangan natin maghatakan, kapatid, bumalik ka sa Panginoon. Pansinin niyo yung mga nawawala sa Panginoon, ang hirap. Parang mga salagubang yan, nandun nakatihaya. Hindi makabalik mag-isa. Kailangan yan ng tulong. Amen. Kaya pag meron nagbabackslide, please pray for them. Hindi sila makakatayo, hindi sila makakauwi. Kaya kita nyo, merong rod ang Panginoon. Yung shepherd, na kapag naliligaw ang tupa, sinusungkit yan pabalik. At pag ikaw sinungkit pabalik, kasi yung panungkit may ganyan. Masakit yun kapag hinila ka pabalik. Ibig sabihin, may kirot, may sakit, may suffering. Pag ikaw pinababalik ng Panginoon. Amen ba? Kaya pala sabi ni Jesus, you can do anything, you can do nothing without me. Because He is the life. He is the life. That's why Jesus said, diba, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yung life na meron tayo ngayon, galing kay Jesus. Siya yung puno ng ubas. He is the vine. And we are the branches. Bakit ka magpupumilit na lumayo sa Diyos? Gusto mo bang matuyo? Gusto mo bang sunugin? Pansinin nyo, lahat ng lumayo sa Panginoon, nagtagumpay ba? Wala, lahat yan loss. Lahat yan hirap. Lahat yan magulo ang buhay. Kaya kung ikaw ay tupa, babalik at babalik ka sa source mo. And our source is God. God is our source. Amen. Praise the Lord. Siya yung may akda ng ating buhay. Siya may ari sa atin. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya hindi ka pwedeng umalis.
Pag gusto nyong umalis, isipin nyo lang yung halaman na gustong umalis sa lupa. Patay. Sino pa nagbabalak mag-backslide? Naunawaan nyo na? Praise the Lord. 2 Corinthians 6:14-18. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tanga. No? Tayo ay mga sanga. Amen? Bakit sila tinawag na tanga? Umalis dun sa source of life. Amen? Sabi mo, ako ay sanga. Hindi ako tanga. Okay. Sino yung tanga? Yung umalis sa Lord. 2 Corinthians 6:14-18. Ang sabi rito, wag na kayong makikipag-isa sa mga di sumasampalataya. Do not be equally yoked to unbelievers. Ibig sabihin sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Alam nyo ba tayo ay tinatawag na ilaw ng sanlibutan? Kaya ikaw na ilaw, hindi ka na dapat sumama sa mga walang ilaw. At talagang totally nasa kadiliman. Sino to? Yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Sila yung mga patay pa. Kaya ikaw na buhay, hindi ka dapat sumasama sa patay. Amen? Katulad mo, no, di ba ikaw ay isang ilaw, pinili ng Diyos, binigyan ng buhay, binigyan ng larawan, nakawangis niya. Masagwa na ikaw ay makikisama sa unbelievers. Anong ginagawa ng unbelievers? Maglasing, magsugal, magsinungaling, mandaya. Amen? Hindi tayo dapat nakikisama sa kanilang ganun. Dahil ang sabi, maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? Hindi daw maaari. Verse 15. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Sino si Belial? Si Satanas. Tatanungin ko kayo, pwede ba magkasundo si Satanas at saka si Kristo? Hindi pwede. Kaya hindi rin daw pwede na tayong may Kristo, nilikha sa wangis ni Kristo, ang laging ka-holding hands mo, ay mga tinitirahan ni Satanas. Kaya hindi raw pwede. Sumama tayo sa kanila. Kung gusto mong maggala, isama mo ang mga kapwa mananampalataya mo. Dahil pare-pareho kayo may Kristo. Amen. So, hindi po pwede na talagang ikaw ay makisama sa mga hindi sumasampalataya. Kaya sabi ng Biblia, tinatanong ka ngayon, pwede bang magkaroon ng unity si Jesus at saka si Satan? Sabi, hindi pwede. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa mga hindi sumasampalataya? Ano mang kaugnayan natin sa kanila? Wala. Kundi share si Jesus Christ para sila ay mabuhay. Sasama tayo sa mga di sumasampalataya kapag siya ay sharean mo ng gospel. Pero kung ikaw ay sasama sa kanila para magsugal, para mag-inom, para magnakaw, hindi daw pwede. Amen. Hindi ka nilikha ng Diyos na kamukha niya para sumama sa mga di sumasampalataya. Ang gusto ng Diyos, gamitin ang buhay mo. Nilikha niya tayong kawangis niya para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, para mahalin natin siya. Kapag ikaw ay sumama sa mga di sumasampalataya, sa alam mo ng masamang tao, sumasama ka pa, hindi mo minamahal ang Panginoon. Hindi mo siya minamahal. Sasabihin mo, mga ngatwirang pa, hindi, mahal ko siya. Okay. John 14, verse 21 to 24. Ang sabi rito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ano sabi? Ano utos kanina? Huwag sumama sa mga di mananampalataya. Do not be equally yoked to unbelievers. Huwag ka maging equal sa kanila. Kaya sabi, ang sino man tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ibig sabihin, ang basehan ng Panginoon na kung talagang love mo siya, sundin mo raw yung kanyang utos. Amen ba? Amen.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Pakilagay nga sa English. No? Ang sabi rito, no, those who love me will obey my commandments. For the sake ng foreigner dito. Hello? Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father. Kita nyo, no? Tingnan nyo yung reward ng magmamahal sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang sino mang susunod sa aking utos, mamahalin ang aking Ama. Yun ang number 1 reward. And I too will love Him. At ako din, mamahalin ko din siya. And show myself to Him. And I will reveal myself to Him. Ibig sabihin, tingnan nyo ang reward ng pagsunod sa salita ng Diyos. Mamahalin ka ng Diyos Ama, mamahalin ka ng anak, at ang sabi pa ni Jesus, ito, magpapakilala ako sa Kanya. Dahil sa totoo lang, kaya hindi sinasamba si Jesus, hindi siya kilala. Ulit. Kaya hindi minamahal si Jesus kasi hindi siya kilala. Wala akong kausap. Kaya hindi mahal si Jesus kasi hindi siya kilala. Bakit hindi kilala? Kasi hindi sumusunod sa utos. Dahil ang sabi rito, whoever has my commands and obeys them, merong obey. Meron kang ang command, hawak mo. Pero lagi mo lang bitbit at hindi mo binabasa. Wala yon. Ang sabi niya, yun daw tumanggap nito, binabasa at sila sa gawa, ang sabi, yun ang tunay na nagmamahal sa akin. Ibig sabihin, ipakikita natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos. At pag sinunod mo yan, sabi, eto pa ang reward mo. Mamahalin ka ng tatay ko. Mamahalin din kita. At magpapakilala ako sa iyo. At dahil magpapakilala ako sa iyo, kaya pagdating ng Judgment Day, di ba? Ito yung word na sasabihin ni Jesus, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Di ba yun ang sasabihin niya? On the Judgment Day, many will say, Lord, Lord! Nangaral ako, I preach the gospel. Nagpagaling ako na may sakit, nangaral ako. Gumawa ako ng mga himala, pero ano sabi ni Jesus? Lumayo ka, hindi kita kilala. I never knew you. Kaya ito napakalaga ng pagsunod. Di ba sabi ng number 3 reward? And show myself to Him. Sa New King James, I will reveal myself to Him. Magpapakilala ako sa iyo kapag sumunod ka sa aking utos. Gusto niyo bang magpakilala ang Panginoon sa iyo? Amen. Hallelujah. Gusto mo bang mahalin ka rin ng Diyos Ama? Amen. At mahalin ka rin ni Jesus? Amen. Ang sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking utos. Amen. Makukuha mo ang lahat ng yan. Amen. Amen. So, hindi tayo pwedeng umalis sa source. Who is our source? Sabi mo, God is my source. He is the source of my life. Kaya hindi ako pwedeng lumayo sa Kanya. Amen? Hindi talaga. Pag gusto nyo lumayo, lagi nyo lang iisipin yung isda na nasa palengke. Nabibihira lang ang buhay dahil saglit silang. Saglit na silang naalis sa tubig. Ganun ka din. Mabubuhay ka saglit. Saglit lang. Pero matutuyo ka tiyak dahil sinabi yun ng Diyos. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. So tayo po'y tumayo and let's express our love to our God. Worship Him, please. No? So ngayon, aawitin natin muli yung I love you, Lord. No? Sabihin natin ito ng galing sa ating puso. Mataimtim nating sasabihin sa Kanya. Hindi ka nauutusan na itaas ang kamay mo. Na yung isip mo, ituon mo dun sa sinasamba mo. He is here right now. The presence of God is here. Amen? Amen. He is looking for a true worshiper. He is looking for a Christian na tunay na nagmamahal sa Kanya. And once we worship the Lord, we express our love. Ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Let's express our love. And then yung mga lyrics ng mga kanta, noon namnamin nyo to. Ibigay nyo dun sa dapat pagbigyan. Ang Panginoong Jesus. Hallelujah.
Let's feel the presence of the Lord in this place. Let's sing I love you, Lord. Let's say it to the Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Praise the Lord. So tayo po'y makakaupo na. So,